Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Epal nga ba? Hindi ito pagtuligsa, hindi ito personal. Ito ay tanong ng tunay na experience on the ground at mga datos. Noong 2019, bago ang pandemya, tumanggap ang Pilipinas ng humigit kumulang 8.26 million foreign tourists. Then pandemic came. Yan ang peak natin. Pagdating ng 2025, ayon sa Department of Tourism, umabot lang tayo sa 6.48 million turista. Ibig sabihin, hindi pa rin tayo nakakabawi sa pre-pandemic level. Mahigit 20% ang kulang. At dito na pumasok ang mas mabigat na tanong dahil habang tayo ay nasa 6.48 million pa lamang, ang mga kapitbahay natin sa Southeast Asia ay nasa ibang liga na. Ang Thailand, humigit kumulang 25 to 30 million tourists. Ang Malaysia, nasa 20 million pataas. Ang Vietnam, mahigit 15 to 18 million. Ito ang mas masakit pakinggan. Sa 2025, mas mabilis pang nakabawi ang Cambodia kaysa Pilipinas. At posibleng mas marami pa silang turistang tanggapin kahit mas maliit ang bansa at mas limitado ang destinasyon. Habang tayo, nasa 6 million pa rin. Hindi ito haka-haka. Ito ang datos na ikinababahala ng lahat. Sa pagdinig ng Senate Committee on Tourism, hayagang pinuna ni Senator Tulfo ang pagbagsak ng turismo sa bansa at kinumpara tayo sa ating mga karatig bansa na 3 hanggang 4 na beses ang lamang sa tourist arrivals. At hindi lang bilang ang issue. Ayon kay Senator Tulfo, may mga reklamo umano ng ilang tourism materials ng DOT ay mas naka-highlight ang personalidad ng kalihim kaysa mismong destinasyon. Binanggit pa niya ang isang magazine sa Japan na may mukha ng kalihim at mga groundbreaking ceremonies sa halip na tanawin, pagkain at aktibidad sa Pilipinas. Ang mungkahi niya, mas mainam na ang ibida ay ang bansa, hindi ang tao. Sa gitna ng mga aligasyong ito, tumugon si Secretary Frasco. I'm very visible because I'm simply working. Dagdag pa niya, ang mga litrato gaya ng isang larawan sa Lake Cebu ay work photos at nasa publiko na raw ang interpretasyon nito. At dito bumabalik ang tanong, hindi bilang personal na pagtuligsa, kundi bilang pagsusuri ng ating sistema. Kasi ganito ang nararanasan ng turista. Pagdating pa lang, pagod na. Flight dito, transfer doon, ferry dito, tawad doon. Walang iisang guide, walang iisang sistema. Para makalibot, kailangan mong maging expert traveler. Hindi ito adventure. Ito ay design failure. Sa airport pa lang, confusing signages. Walang malinaw na orientation. Transport chaos. At ito pa, sabi ng marami, love the Philippines. Ika nga, travel tax dito na tayo lang ang mayroon. Environmental fee dito. Service fee doon. Would you still love to travel and love the Philippines? Pati ihi, 5, 10, nanlilimahid naman ang mga public toilets. Tourism rule, you never get a second chance at a first impression. At sa Pilipinas, doon pa lang bagsak na. Habang nahihirapan ang turista, habang Philippines ang pakiramdam, habang hindi pa tayo bumabalik sa 8 million bisita, ang pinakamalinaw na nakikita online ay polish campaigns, glossy videos, at paulit-ulit na mukha ng opisyal. At kaya, natural lang itanong ng taong bayan kung ang turista ay 6.48 million pa lamang, habang ang kapitbahay ay 15 hanggang 30 million. Kung magulo pa rin ang arrival, kung mahirap pa rin gumalaw, bakit PR ang pinakamalakas? Pero, maging patas tayo. Ano ba ang nagawa na Secretary Frasco? May mga nagawa, hindi zero. Sa ilalim niya, nagkaroon ng tourism rebranding. Love the Philippines. Lumabas ang Pilipinas sa mas maraming international tourism forums. May mga awards at recognitions na ipinagmamalaki ng DOT. May mga tourist rest areas na inilunsad. May push sa culinary tourism at Michelin level positioning. May ASEAN hosting. May global visibility. May output. May galaw. May exposure. Pero ang tanong ng turista ay hindi may campaign ba? Ang tanong nila ay, gumaan ba ang biyahe ko? At doon pumapalya. Dahil ang mga nagawa ay pang-image, promotion, pang-event, pang-international stage, parang make-up, pinaganda. Ngunit sa likod nito, ang nakatagong problema. Ang mga reklamo ay mahirap gumalaw,
Magulo ang arrival, mahal at hindi transparent ang mga fees. Walang malinaw na journey. Kahit ba sa dinami-dami na ng clickbaiting foreigners na ginagamit ng Pinoy Pride para sa kanilang clout at views, kinulang pa rin tayo sa promotion kapag mas malinaw ang mukha ng opisyal kaysa sa mapa ng turista. Mas malinaw ang slogan kaysa sa galawan sa lupa. Natural lang na itanong ng tao, Tourism Secretary Frasco, epal ka ba? O mas nauna lang talaga ang imahe kaysa sa sistema? Hindi ito tungkol sa visibility, ito ay tungkol sa prioridad. Kung maayos ang sistema, walang magrereklamo. Kung seamless ang karanasan, walang magtatanong. Kung ramdam ang pagbabago, walang tatawag ng epal. Pero hanggat ang turista ay nahihirapan at ang kampanya ay makinis, mananatili ang tanong, hindi dapat galit ang tao, kundi dahil may disconnect ang pamumuno at karanasan sa ilalim ng Department of Tourism ng Philippines. At sa tourism, perception is reality.